Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered Season 2. Usapang totoo, serbisyong publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso, at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Ang ating makakapanayam ngayong hapon ay isang educator, broadcaster, media practitioner, at public servant na malaki ang naging ambag sa larangan ng communication, media education at public engagement sa bansa. Sa kasalukuyan, siya ay Assistant Vice President for Public Service ng University of the Philippines System at Direktor ng Media and Communication Office ng University of the Philippines Los Baños. Isa rin siyang Assistant Professor sa College of Development Communication ng UPLB. Si Direk Chico, ang ating makapanayam, ay nagtapos bilang cum laude sa kursong BS Development Communication, major in Community Broadcasting sa UPLB. Kumuha din siya ng kanyang master's degree sa parehong larangan at kasalukuyang PhD candidate sa Media Studies sa UP Diliman. Siya rin ang founder ng Gandingan Awards at dating Pangulo ng Philippine Association of Communication Educators or PASE. Bilang broadcaster at media producer, siya ay naging host, producer at direktor ng iba't ibang radio, TV at online programs tulad ng Leader Ka PAC para sa agrikultura at kalikasan at Galing UPLB. Kinilala rin siya ng Catholic Mass Media Awards para sa kanyang educational program na Leader Ka. Aktibo rin siya sa pagsusulong ng critical media literacy, responsible social media use, at communication for social change habang nagsisilbing consultant at resource speaker para sa iba't ibang ahensya, paaralan, LGUs at international organizations tulad ng UNICEF at USAID. Ngayong hapon, makakasama natin siya sa isang makabuluhang usapan tungkol sa media, communication, leadership, youth engagement at ang mahalagang papel ng impormasyon sa nation building, lalo na sa panahon ngayon. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, AVP for Public Service, University of the Philippines System, Prof. Mark Lester Del Mundo Chico. Magandang hapon po, Direk Chico. Magandang hapon, Doc Ron, at magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programang Lingkod Bayan Unfiltered. Salamat po. Yan po. Simulan po natin sa the person behind the journey. Direk Chico, maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung paano nagsimula ang inyong journey sa media, broadcasting at development communication? Nako, parang babalikan yata natin ang higit sa 20 taon, no? When I started at the College of Development Communication sa UP Los Baños, ako po ay naging estudyante ng Bachelor of Science in DevCom. Ang major ko po doon ay Community Broadcasting. At naging miyembro po ako at tagapagtatag ng UP Community Broadcaster Society. Doon din ako nahubog bilang isang student leader. I was a counselor and then chairperson of the College of DevCom Student Council.
And then I would later become part of the college as a faculty member. So doon talaga nahubog yung aking karanasan at kakayahan bilang mamamahayag, bilang isang development communication practitioner. So after that, no, bilang faculty member, napasabak din ako sa isang professional organization, yung PACE, Philippine Association of Communication Educators, na isa rin sa mga dahilan kung paano ako nahubog bilang isang guro ng komunikasyon, bilang mamamahayag na rin dahil sa mga gawain at training na ginagawa namin at sa mga exposure, no, na naibigay nito sa akin bilang isang tao, bilang isang guro at bilang isang tao sa media. So feeling ko doon talaga nagsimula yung mga bagay-bagay na yon, no? At along the way, marami din tayong mga nakaharap at nakasalamuha at nakasama sa journey, ika nga, no, bilang isang communicator. Totoo po yan, no? Dun sa PACE, no? Nabanggit ko kanina ay PASE. Sa PACE, yun po ay naging bahagi din po ako ng PACE no, nung ako ay nagtuturo din ho nung mga Talaga? opo, totoo po. Wow. Yun, sa inyong experience po, Direk Chico, bilang educator at media practitioner, ano po ang pinakamalaking pagbabago na nakita ninyo sa media landscape dito sa ating bansa? Nako, Doc Ron, alam mo, kukwentuhan kita ng konti ha. Nung nag-aaral kasi ako, uso pa yung reels, no? Yung malalaki talaga. At yan ang ginagamit namin sa Radyo DZLB na dapat kong mabanggit kasi dyan din ako nagsimula bilang isang broadcaster. At nung mga panahon na yon, talagang analog, no? Plaka pa ang pinlay ko doon sa aking DevCom 30, yung Fundamentals of Community Broadcasting, kung saan kami ay required na mag-put up ng isang radio show, no? Tapos natatandaan ko na nung panahon na yon, nagsisimula pa lang ang CD. So magbaburn kami ng mga kanta na ipi-play sa programa. Pero usong-uso noon, mga cassette tapes. In fact, yung mga programa namin naka-record sa cassette tape, no? Um, Binabanggit ko ito kasi malaking bagay itong pagsisimula ko sa media mula nung panahon na yon. Kasi nung naging guru ako, aba, hindi na uso yung mga CD at mga plaka. Parang biglang ang ituturo ko na ay CD na yung ginagamit at meron ng digital, gumagamit ng flash disk para mag-upload ng mga music at mag-play ng music sa mga programa. So, doon pa lang nakita ko na yung adjustment, and I remember that during that particular transition, sige, i-reveal ko na po, no. I finished bachelor's degree in 2007. In 2008, I became a faculty member sa Department of Development, Broadcasting and Telecommunication. So doon ko unang nakilala yung Adobe Audition, no, na mag-edit na hindi namin ginamit nung undergrad ako. So parang kung titingnan mo, mga 1, 2 taon lang naman yung difference, pero iba na yung literal na media na ginagamit natin noon, no? At unti-unti nung taon din na yon, umusbong ang social media, no? Ako naaalala ko, Friendster yung gamit ko noong undergrad ako. Pero pagdating ko bilang faculty member, meron ng tinatawag na Facebook, no? So at doon ko rin nakita kung paano nag-shift yung paggamit namin ng mga digital tools, no? Kasi meron akong programa, yung Leader Ka-K na nabanggit nyo nga po kanina sa introduction. So ilang taon na ba kami? Parang 17 years na nga ba kami? Or 16 years. Medyo nagulo yung math ko, no? Pero naaalala ko noon na meron pang multiply kung saan doon namin ina-upload yung mga photo albums nung show. Tapos meron ding SoundCloud yata kung saan doon pa kami quote unquote stream, no? Kasi audio streaming. Pero yung programang Leader Ka din ang naging saksi kung paanong nag-transition ang Radyo DZLB sa
analog radio ng AM papunta ng digital sa Facebook at sa YouTube. Kasi nung 2012 na nasira yung transmitter namin, at kinailangan naming ituloy yung programa at dahil nagsisimula na nun yung digital, kami yung unang nag-transition to digital na ang gamit namin laptop camera, digital camera, iba-iba kasi kailangan visual, no? So, yan yung sa media landscape ang isang naging defining ano talaga, kumbaga yung mga turning points, tutukod mo sa pagbabago ng teknolohiya. At yan ay personal kong nasaksihan sa pamamagitan ng mga programang kinabilangan ko sa Radyo DZLB. So, yeah. And ngayon, tingnan mo na, no, yung social media na ang primary source natin for news and information. So, ang laking-laking difference 20 years after. Opo, totoo yan, Direk Chico. Nung naabutan ko pa yung SoundCloud, dyan pa ako nag-upload din. Wala pang podcast noon. Meron na akong mga nasusulat kong mga libro na doon ko ina-upload. Wala pang podcast noon. Kaya nga Opo. pag binabalikan ko ngayon, nakakatuwa na sobrang laki na ng pagbabago. Nakakapag-comment na yung mga tao sa mga ina-upload natin. Tama yan kasi noon 'di ba parang delayed yung feedback kung hindi magfo-phone call yung mga viewers or yung mga listeners natin o di kaya susulat sila sa istasyon o dadalaw, matagal yung feedback hindi natin nakukuha. Ngayon siguro yung mga nanonood sa atin ng live sa inyo pong Facebook page ready na din sila magbigay ng komento sa kung anong pinag-uusapan natin ngayon. Opo, totoo po yan. Even sa mga emails, ano, may mga nare-receive din kaming mga response nila kasi umaabot tayo sa iba't ibang mga lugar. May isang beses na Mm-mm. tinatanong yung background ng isang nakakwentuhan namin kasi gustong kunin sa isang programa, mga ganun, ano. So nagiging Mm-mm. Mm-mm. two-way na talaga ang ating media landscape ngayon. And speaking of media communication public service, Direct Chico, no, naabutan ko Mhm. din po pala yung Friendster. Yun. Bilang director ng media and Penging communication. testimonial, oo. Opo. Bilang At director ng nagbabalik siya ngayon, 'di ba? I have not, I have not downloaded it. Parang sabi ko, parang hindi yata ako ready madagdagan ng accounts. pang ano lang po siya, pang iPhone pa lang ngayon. Oo. Ayan. Bilang Mm. director ng Media and Communication Office po ng UPLB, paano naman po ninyo nakikita ang papel ng communication sa public service at nation building? Mm. Uy, naku, grabe. Ang lalim nung tanong na yan, no? Ako siguro sabihin ko lang na parang I'm in the best of both worlds. Kasi sa UP Los Baños, I'm Director of Media and Communication. And then sa UP System, I'm Assistant Vice President for Public Service. Pero nakikita ko siya na parang minsan hindi mo naman talaga mapaghihiwalay. We have a podcast called Padayon UP, no? The Public Service Podcast, kung saan ang una kong naging guest dyan si Atom Araulio. At napag-usapan nga namin kung paano ang journalism is in fact a very important form of public service na hindi talaga nagkakahiwalay. At napakahalaga ng media and communication, lalo na sa mga panahon ngayon, dahil kailangan natin ng mga tamang impormasyon, no? At mga tamang batayan ng ating mga desisyon. At lalo na sa mga kaguluhang nangyayari sa gobyerno, ang sandigan talaga natin dyan, yung mga lehitimong media organizations at yung mga nag-aral ng mga pamamaraan ng tama at makataong pamamahayag, no? At ito ay malaking serbisyo sa ating taong bayan kasi ang media lagi po nila yan kasama, no? Lalo na ngayon sa panahon ng digital technologies, kung saan ang social media ang kanilang puntahan para sa mga impormasyon, napakahalaga na ang ikino-communicate natin sa kanila, tayo bilang mga tao o tayo bilang mga nasa professional na mundo, ay yung mga impormasyong tama na makatutulong sa kanila talaga sa pagdedesisyon sa buhay. So, kahit kami sa development communication, isa yan sa mahalagang pinagtutuunan namin ng pansin, no? Ako, I've also been an advocate of media and information literacy, lalo na sa mga kabataan, at naniniwala ako na ito ay bahagi ng serbisyong ibinibigay ng mga profesional pagdating sa media and communication. Hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa kanilang mga magulang at sa mas malaki pang kabuuan ng ating lipunan. So,
ano ba yan, kumbaga nakatahi talaga silang dalawa. Totoo po 'yan ano at ako po bilang Google Master Trainer po no ng Media and Information Literacy ang MIL. Noong pong time na 'yon, talagang naglilibot po kami sa buong Pilipinas at nakikita namin kung gaano ka-impactful yung pagbabahagi sa mga kabataan nung MIL no. Kasi hindi naman lahat Mm, talaga mm. naaabot ng ating tamang pamamahayag 'no. And speaking of nabanggit nyo kanina 'no, yung mga lehitimong mga journalist, ayan. Napag-usapan din po kasi Mm. namin ni Prof. Dan Araw 'no, nung nakaraang Of episode course, Sir na Danny. Mm. opo, na sobrang importante na malaman natin kung ano ang totoo at hindi totoo at yung mga parang ginagawa na lamang na plataporma ang social media sa parang pagbabahagi or paghihikayat na manggulo 'no. Bilang Mm. professor at bilang director po 'no, paano niyo po ito ibibigay sa mga kabataan or paano ninyo sila sasabihan na ano yung tama at wastong pagbabalanse o kikita ng mali at tamang impormasyon na nakikita natin sa social media? Alam mo, isa yan sa talagang kumbaga ay pinag-iisipan natin kung paano talaga magagawa, ano? Kasi ngayon lalo medyo masakit lalo na sa mga guro ng MIL na nawala na naman yung MIL sa curriculum ng DepEd kung saan kino-correct pa nga natin yung una nilang impression of what MIL is, no? Pero ako bilang isang magulang din, naniniwala ako na napakahalagang simulan natin yan sa bahay at habang bata sila, no? Yung paggamit ng gadgets, alam ko na hindi na yan mapipigilan. Our children nowadays are born with it, no? Kumbaga, ipinanganak na silang nandyan na yan. Tayo siguro po, Doc Ron, maituturing pa natin ang mga sarili natin na digital migrants, no? But they are digital natives. At bahagi ng buhay nila yung pagkakaroon ng mga ganitong gadgets, ng mga ganitong access to information. Kaya dapat sa bahay pa lang magsimula yung training, hindi lang ng mga bata, kundi ng mga magulang, no? Kasi sila yung magiging gabay pagdating sa kanilang media access and media use, no? At sa akin, nakikita ko na dapat magsama-sama pa rin yung mga organisasyon na naniniwala na yung media ay isang mahalagang puwersa sa pag-shape ng future ng ating mga kabataan. Kaya yung mga training laging hindi, kumbaga hindi yan pang ano lang, pang mga kabataan. In fact, mahalaga para sa mga magulang. In the National Council for Children's Television, where I also served as a consultant and member of the technical working group, no? Merong programa doon yung kasama pa para sa mga magulang, no? Para sa mga parents, kung saan ipinapaliwanag natin ano ba ang kabutihan at lalo na yung hindi kabutihang pwedeng madala ng paggamit ng iba't ibang uri ng media at ano ang ating responsibilidad bilang mga nakatatanda, bilang magulang para gabayan yung ating mga kabataan. So ako naniniwala ako na doon pa lang dapat yan mag-start. Hindi na yan dapat makarating pa ng junior or senior high school bago nila malaman na dito pala galing yung impormasyon. Dapat pala chine-check ko kung ano yung source ko. Dapat pala critical ako at hindi ako basta naniniwala doon sa mga lumalabas sa feed ng aking cellphone o ng aking gadget, no? So, mahalaga at ang daming mga organisasyon na nakakasama po natin dyan sa advokasiyang yan na sana ay makakuha pa ng suporta sa iba't ibang bahagi ng gobyerno man or ng private sector. Totoo po 'yan, Direk Chico. Kailangan talaga natin na magsama-sama at magtulungan 'no. Hindi lang nga para sa mga kabataan pati sa mga magulang din po. At ang National Council for Children's Television po nagiging bahagi din po ng govlearn.ph. May mga sumasama din po sa Mm. mga trainings din po namin ano. At itong Lingkod Bayan Unfiltered actually ngayong May po matatapos ang season 2. Magsi-season 3 po tayo. Pero kasama na natin ang isang ahensya ng gobyerno. No? At may That's studio na good. po tayo. At yon nakita po tayo, Nice. nakita ng Congrats. government natin na malaki yung impact din ng ating programa po. And ayun po no, Mm. Direk Chico, isa sa mga naging impact driven na project po ninyo ay ang Gandingan Awards. Gusto ko po malaman po no,
Paano po Mm. nagsimula bilang founder po ng Gandingan Awards? Paano nagsimula ang konseptong ito at ano yung naging inspirasyon sa likod nito? Nako, okay. Talagang pinababalik mo ako sa mga nagdaang panahon, Doc Ron, ha? Okay, so nabanggit ko kanina, no, na I was head or chief anchor ng UP Community Broadcaster Society or UP Combrodsok noong 2006, 20 years ago, exactly 20 years ago. Bandang September, if I'm not mistaken, that's September 18, we had the meeting, no? At doon ko pinropose na sana magkaroon kami ng awarding ceremony para sa media. And aaminin ko na nung panahon na yon, ang gusto lang naming awardan, mga favorite natin, no? Parang yung mga gusto lang na pinapanood ng mga kabataan. Kasi napanood ko yan sa isang universidad din or sa television na merong universidad na nagbigay nun. Eh, syempre, taga-UP kami. Parang ang yabang namin nung time na yun na dapat meron din yung UP. And so, the Execom and the body approved it. And then we assigned two members of our organization to craft the proposal, no, sina Ryan J. Galang, hello sa inyo, at saka si Miara Alisa de Guzman, who will later on become the next chief anchor. Siya yung sumunod sa akin. So nagsimula yan, ano pa, parang Tambuli pa yung working title kasi nakaangkla yan doon sa Tambuli Project ni Louie Tabing, no? Hanggang sa taon-taon namin siyang ginawa because isa ring hugot namin dyan, parang bilang bagong organisasyon, kasi during that time, 2 years old pa lang po kami. Ang UP Combrodsok was founded in 2004, no? Tapos naghahanap kami ng, sabihin na nating signature na activity namin. Eh, ang tema namin nung time na yon, lumalakas tumutunog, no? Tunog UP Combrodsok, lumalakas tumitindi. Sorry. Tunog Combrodsok, lumalakas tumitindi. So, kailangan namin panindigan paanong lalakas at titindi yung tunog. In what ways? So, one of which was through Gandingan Awards. But through the years, and as our former Dean sa College of DEFCOM, si Dr. Thea Tirol, na nakita rin kung paanong nag-develop itong Gandingan, no? Throughout the years, unti-unting naging critical ang pagtingin ng Gandingan doon sa pagbibigay ng karangalan, no? Siguro 10 taon na rin kaming nagbibigay ng hamon na merong mga topics tungkol sa development o sa kaunlaran ng bayan na kailangan nating tutukan bawat taon, no? So nagsimula kami sa edukasyon, nagkaroon ng kapayapaan, ng kalusugan, ng agrikultura, and then recently, of course, nagkaroon kami ng what do you call this, ng topic tungkol sa kalikasan, and then next year, hustisya naman. No? So, itong Gandingan Awards, hindi dati, kung dati siya ay yung parang favorite lang, Students' Choice Awards siya. Ngayon, since 2015 yata, or even earlier, nagkaroon na kami ng judging process, no? So talagang may mga huradong nanonood ng mga entries, nakikinig ng mga entries, at merong well-defined criteria, no? At itong mga hurado na to, binubuo sila ng mga miyembro ng UPLB community mula estudyante, faculty and staff, yung mga experts at scientists and artists sa UP Los Baños. So, yan, yung history talaga, parang kasi dahil 20 years na siya, no? Parang kahit ako, hindi ako makapaniwalang grabe 20 years na yung Gandingan. Marami sa mga nasimulan years ago ay 2 dekada na halos yung itinatakbo. So yan yung Gandingan Awards ng UP Combrodsok. Totoo po 'no, at nagulat din po kami noong, nag-submit kami 'no, kasi tinitingnan namin paano kami magiging bahagi 'no, ng malawak na, Mm-mm. organization na ito at paano namin Mm-mm. sasaluhin yung hamon if ever man 'no. Actually pumunta po kami dun ng wala kaming ine-expect talaga. Gusto lang namin maging bahagi nung awards night na yun. Tapos nagulat po kami na ito Mm-mm. po 'no, may nauwi po tayong dalawang Correct, gandingan. oo. Opo. Salamat kasi nakikita ko yan sa mga programa nyo po, laging naka-display. At alam nyo, maliit na bagay siguro, pero kami natutuwa kami na makita yung iba't ibang mga personalidad, lalo na yung mga community-based media, yung mga independent and alternative media, na vina-value yung trophy ng Gandingan na yan. Kasi napakalaki noong kahulugan niyan po
hindi lamang para sa inyo na mga nanalo at nag-uwi ng karangalan, pero sa amin din, no, na pinahahalagahan yung aming call para sa mas makakaunlarang media sa Pilipinas. Opo, at isa pong naging magandang naging impact noon sa amin noong gabi na yon. Nagkaroon kami ng contact sa bawat isa. Tapos ayun, magkakaroon ng mga collaboration ng mga programa no doon sa mga winners. At yung iba po doon Mm-mm. ay patuloy na ginagawa namin yung pagsisimula ng program doon sa kanila, lalo Mm-mm. si Mayor na nakausap ko no, at magsisimula kami ng isang programa para sa kabataan sa lugar nila. Ayun po. That's right. And I have to thank you for that, Doc Rona. Kasi isa yan sa mga hindi, malayo pero lumalapit na pangarap ng Gandingan, yung talagang tayong lahat magsama-sama at magtulungan. Kasi at the end of the day, we have one goal. We want the Philippines to be better, to be the best place for all of us Filipinos. Wala tayong ibang magiging bayan, no? At nakita natin na through Gandingan Awards, nagiging conversation kasi ito, nagiging hub ito ng mga broadcasters, ng mga mamamahayag na kagaya po ninyo, na merong gustong ibigay na serbisyo sa taong bayan para naman sa mas mabuting buhay sa ating mga kapwa Pilipino. So To salamat, Doc Ron. Totoo yan, Direk Chico, no? Lalo kami nung nakwento ko 'to sa team ko, sobrang nag-aalab yung damdamin nila hanggang sa umabot sa punto na nakikipag-ugnayan na kami sa DepEd para maging bahagi ng campus journalism, no? Yung mga tour, yung mga journey ng mga Correct. bata namin. Yeah. So yun. Ayun po, no? Pagdating naman po sa youth leadership and digital media, Direk Chico, ano po kaya Mhm, sa tingin mhm. ninyo, no? Alam ko this is a no-brainer question pero magandang mapakinggan to ng mga kabataan natin, ano? Ano po ang role ng kabataan sa pagpapalakas ng responsible media at public discourse? Mhm. Okay, kanina nabanggit ko na syempre they are digital natives. In fact, marami sa mga estudyante ngayon mas marami pang alam kaysa sa aming mga guro pagdating sa mga latest trends, mga tools na ginagamit nila. Um, Ako, yun din yung isa kong gustong i-push talaga, no, na maging responsable sa paggamit ng social media. Alam mo, ang isang malaking bagay kasi dyan, we're very anonymous pagdating dyan, na itatago natin ang identity natin much in the same way that it actually also mirrors our identities, no, plural identities. Pero at the end of the day, babalikan natin kung bakit nga ba natin siya gagamitin in the first place. Like for instance, ang Facebook started with a very good goal of really connecting us with people around the world. In fact, within one university lang during that time, no? Pero nag-evolve ito. Who would have thought that that particular platform would be, say, for now, it's a venue for programs like this. Or venue rin ito kung saan maaari kang masira bilang isang tao. So napakasakit na maaari palang dumating sa puntong yon. And we might not have seen that before, but now that we're seeing it, all the more that we should allow our students, our children, and the youth to really reflect on bakit nga ba kailangan ito sa buhay nila at sa paanong paraan nila ito dapat gamitin. And also, um, tungkol sa public discourse of so many things. O sabihin na lang natin na development topics in general, no? Mahalaga yung social media because somehow it democratized our access to information. But at the same time, naging dahilan din ito kung paanong kumalat yung mga maling impormasyon. Na noon talagang ang hirap mong mahagilap yung impormasyon na kailangan mo at pupunta ka talaga sa mga sources na may hawak na ito. Ngayon naman, it's right, uh, in one click lang, kayang-kaya mo nang makuha yon. Pero kailangan yung human agency, yung discernment. Tama ba tong impormasyong nakikita ko? I remember when I was in high school, I finished from a computer school, no, yung VYP MSC High School. Hello po kay na Ma'am Lerma at kay Sir Ike Prudente. Doon pa lang, parang nung pagtuturo sa amin sa paggamit ng search engine na hindi yung nasa top ay yun na agad yung tama, no? Eh ngayon pa, may AI na. On top of the search, lalabas AI overview. While it's being developed to really
serve our purpose, we still have to be very discerning pagdating sa mga bagay na yan. So I think yung kabataan yung may malaking role para yung mga susunod na henerasyon sa kanila, mas critical ang pagbasa pagdating sa media at impormasyong nakukuha nila rito. Totoo yan. Napakaganda nung binanggit nyo na discernment, no? Kasi ito ay malalim na decision-making process na dapat talagang pag-isipan ninyo kung ito ba ay isi-share ko or hindi, maniniwala ba ako dito o hindi. So dapat may Mm. proseso ka munang gagawin. At para sa mga bagong nanonood at nakikinig po ngayon, nakapapasok lang, kausap po natin at kapanayan po si Professor Mark Lester Del Mundo Chico ng UPLB at napag-usapan na po namin ang kanyang journey, no, beyond ng kanyang larangan, ang Media Communication and Public Service and Gandingan Awards. At sa pagbabalik po natin, pag-uusapan naman natin yung on a personal note naman, no, ni Professor Mark Lester, ang kanyang mga vision at kanyang mga future na endearment, no, sa mga or endeavors na pwedeng gawin sa mga kabataan at media. Mamaya yan sa pagbabalik po ng Lingkod Bayan Unfiltered. Magbabalik po tayo. A center of excellence, a nurturing space for innovation, creativity, and academic freedom. This is the University of the Philippines, Los Baños. As a constituent university of the University of the Philippines system, UPLB is a leading national higher education and research institution in various niche areas. Grounding itself on the needs of national development, UPLB cultivates well-rounded and critical leaders who are ready to lead breakthroughs and innovations. Through its industrial and academic partnerships, UPLB propagates its gains to advance inclusive development in various sectors. An educational institution that upholds honor, excellence, and public service. Yan po, nagbabalik po kami ni Direk Chico, no, dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Ngayon naman po, Direk Chico, gusto ko pong malaman, sa dami po ng inyong roles, no, bilang educator, broadcaster, director at public servant, paano nyo po napapanatili ang passion ninyo dito sa mga iba't ibang advocacy po ninyo? Alam mo, kinukuha ko lang talaga yan sa mga tao ring nakakasalamuha ko. Parang siguro bahagi na rin kasi ng pagiging nagtapos, no, sa UP yung public service. Talagang naka-ingrain yan, no, nakatatak talaga yan. Kaya nga parang napaka-natural sa amin na lahat ng ginagawa namin, parang yun yung framework namin na we're doing this for a greater purpose. Yun yung pagsisilbi sa bayan. So kung paanong nagagawang pagsabay-sabayin, siguro dahil may mga tao ka ring nakakasama along the way, no, yung journey mo. And ako, I started din young, no, na merong mga pangarap na gustong matupad. Even yung ano ko nga, yung high school teacher ko, si Sir Gordon Cardosa, nanonood ngayon dito sa ating programa. Parang naalala ko yung mga time na nagsisimula ako na may mga taong tumutulong sa akin. So I felt like what I am and what I am becoming is also a reflection of how much I was helped, no? I was assisted by the people na tumulong sa akin so simula nung nagsisimula ako. So yun yung passion talaga. Doon siya nagbo-burn parang ganyan, no? And also because bilang magulang din, no, nakikita mo na meron kang gustong uri
o porma ng lipunan na gusto mong ipamana sa iyong mga anak. So parang at the end of the day, magdedesisyon ka para sa kabutihan, hindi lamang ng iyong sarili o ng pamilya, kundi ng mga susunod pang henerasyon sa atin. Napakaganda po nun ano at, may mga kasabay tayo sa mga hamon na ito at may mga kasabay tayo sa pagpapalago ng ating sarili. At bilang panapos po 'no, ito po ang aming, last question. Ano po ang pinakamahalagang leadership lesson na natutunan po ninyo sa inyong kabuuang journey? Oh my God, parang ano 'to, yung, thesis defense ko nung ako ay nasa masters. Oo, tinanong kasi, "Are leaders born? Are leaders made?" Um, Ako naniniwala ako na yung mga leader nag-e-exist because they have people to serve. Kasi aanhin natin yung mga leader kung wala naman yung mga taong dapat ay pinagsisilbihan nito. No, ako throughout the years naniniwala ako na yung mga leader nandiyan para gabayan. Pero hindi lang 'yon, no? Pero para pakinggan din yung mga taong kanilang no? Our colleagues, our teammates, our students. As a teacher, nakikita ko yung sarili ko bilang isang leader sa classroom na meron ding responsibilidad na mag-hone ng mga bagong leader. Hindi na lamang para sa classroom pero para sa society. Bilang isang head ng opisina, nakikita ko that I am a mentor to my staff, to my teammates, to my colleagues na kung ano man yung natututunan ko sa iba't ibang mga larangan na kinabibilangan ko o mga larangan na napupuntahan ko, dapat na ibabahagi ko rin ito. So, sa akin, naniniwala ako na a leader should be transformational, no? Na hindi lang ikaw mismo yung nababago nung iyong mga karanasan, kundi yung mga taong kasama mo rin sa paglilingkod, no? O sa paninilbihan. A leader should be able to move forward together with the constituents, no? Yung mga kababayan natin, yung mga taong nililid natin, quote unquote. And at the end of the day, napaka-importanting marunong tayong makinig, marunong tayong makiramdam, no? Marunong tayong makibagay. At doon binubuo rin natin yung pangarap at gusto yung ating aspirations para sa ating opisina, para sa ating klase, or sa ating society. And I hope that through that kind of leadership, we will be able to inspire and motivate new leaders to emerge from our society and for our society. So ako yun yung pagtingin ko, no, na inilagay din ako siguro sa mga posisyon na meron ako dahil meron akong misyon hindi lang para sa aking sarili kundi dun sa aking mga kasama. And I parang estudyante, no, na or parang guro na ang pinakasukatan talaga ng pagiging guro mo ay yung mga estudyante mo, na makikita mo later on, after they graduate or even not graduate in school ay may mga natutunan sa iyo tungkol sa buhay, hindi man tungkol sa leksyon na itinuturo mo sa klase. At yun ay napatatag sila at nabuo sila bilang mga tao na responsable at may puso para sa mga mamamayan. So I think yun, napakagandang measure nun ng pagiging leader, pagiging guro, at pagiging lingkod bayan. Maraming salamat po 'no, Direk Chico at totoo po 'yan. Bigla-bigla na lang minsan may lalapit sa'yo na estudyante mo, "Ay ako po yung student niyo dati dahil sa inyo na-inspire po ako." Ang sarap sa feeling na makarinig ng mga gano'n at totoong 'yun ang treasure talaga 'no ng isang guro at hindi mo siya agad makukuha, Mm. 'no? Matagal na panahon pero babalik at Yeah, babalik sa'yo. At 'yun po Direk Chico may correct. mga nagko-comment 'no sa ating, live from, San Oo Pablo nga City, eh. Laguna. Tapos meron din nakibahagi ng kanyang sharing. Media is constantly evolving, adapting to the new technologies, trends, and the changing needs of society. Ayan. Maraming salamat Oo, po, tama Direk yan si Chico. Kenneth Mark. Oo. Talagang much in the same process that we are shaping media, tayo rin shape ng media, no? Para siyang cycle. Tama yan. And it's really changing both our needs and also the needs of
society, no? Tapos speaking of estudyante, yung hipag ko na dati kong estudyante, si Irish. Hello, nanonood ka pala. Kumusta kina Chong at kina Miel at kay Marlon? Ayan po, Direk Chico. No, as much as I want to extend pa, no, kaso meron lang po tayong oras dito sa Lingkod Bayan Unfiltered, baka po may gusto po kayong sabihin sa mga nanonood at nakikinig huling bahagi ng ating kwentuhan. Correct. Ako, subaybayan niyo po yung aming mga programa tungkol sa public service sa UP system. Meron po dyan yung Padayon UP, the public service podcast. Maaari niyo po yung mapanood sa Padayon UP YouTube channel at sa Facebook page. Abangan niyo po yung mga susunod naming guest at baka meron din po kayong mga gusto na makausap at makakwentuhan ko. Meron din po kaming programang tinatawag na Puso ng UP. Ito naman po yung mga taong nagbibigay ng paglilingkod o nag-extend ng kanilang serbisyo para sa bayan. At syempre yung isa po abangan ninyo, lalabas na rin yung Kasama ng Bayan. Tungkol naman po ito sa iba't ibang malalawak at ginagawang serbisyo publiko ng Universidad ng Pilipinas. At syempre sa Radyo DZLB po, panoorin niyo po yung mga programa namin. In fact, kasabay niyo po ngayon, 3:00 yung Galing UPLB. Na niloloko ko nga po, nako, matindi ang katapat ninyo sa GovLearn PH. Oo. At syempre, maraming salamat lang po sa lahat ng mga taong sumusuporta sa aming mga programa at sa aming mga ginagawa sa UP, sa UP Combrodsok, sa UP Los Baños. At sana po ay pagtulong-tulungan natin na gawin nating makabuluhan yung mga bagay-bagay na ito para naman sa future ng ating bayan. No? Salamat, Doc Ron. I really enjoyed this conversation. Maraming salamat, Direk Chico. At isang karangalan po na makapanayam ko po kayo dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Ito po ay isang usapang kwentuhan lang po nung una-una sa mga team ko na kaya mo pa ba do? Kaya may oras ka pa ba? Sabi ko, para sa bayan. Meron tayo dyan. At yan po, ito, nakaka-23 episodes na po tayo. At bago po natin na mapakawalan po si, si Direk Chico, in-invite ko po kayo na panoorin ang last episode natin for this season. Kasama po natin at makakasama po si former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Wow. May 29, 10 a.m. Ayan po ang panapos natin ngayong May at ngayong season 2. Marami po kaming pag-uusapan ni CJ Sereno po. At sobrang nakakatuwa na actually Direk Chico yung mga mga nakakakwentuhan natin. Ano yan, suntok sa buwan. Kayo po, yung pagme-message ko po sa inyo, suntok sa buwan tong mga ginagawa natin pero nabibigyan niyo po ng panahon. Maraming salamat po. Ito po, sorry, Jomoy na rin po ang aking bunsong Ay, anak na si Waya. Maraming salamat, Direk Chico, sa inyong oras. Salamat, Doc Ron, and more power po. Ituloy niyo lang po itong napakagandang advokasya ninyo sa GovLearn PH at dito sa programang Lingkod Bayan Unfiltered. Salamat po. Salamat po, maraming salamat po. Ayan po, sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat po kay Direk Chico sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood at nakinig. Hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Salamat po.